Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So for today's video, we will discuss 10 items na numerical reasoning para sa Civil Service Examination. So ito daw yung mga lumabas dati. Okay, so makakapag-confirm lang nito ay yung mga nakapag-take na ng mga previous na exam. Okay, so 10 items ito. So let's start. So number 1. So if 1/2 of a number is 48, what is 2/3 of the number? Okay? So maraming way para isolve ito no? So 1/2 of a number is 48, what is 2/3 of a number? Pwedeng isolve muna natin yung number, tapos kunin natin yung 2/3. And then pwede rin tayong mag-ratio and proportion dito sa problem na ito. Okay, so sagutan natin in two ways. So sabi 1/2 of a number is 48, so doon pa lang pwede na tayong gawa ng equation, 1/2 of a number. So ang equation natin dyan ay 1/2. Ang ibig sabihin ng of ay times. So 1/2 times a number, hindi natin alam yung number. So let's say that number is n. So 1/2 times n is, ang ibig sabihin ng is ay equal sign. So tapos 48. So yan ang equation natin. 1/2 of n equals 48. So solve for n. So to solve for n, kailangan tanggalin natin si 1/2. Multiply lang natin both sides by 2. So multiply both sides by 2. Therefore, the value of n is 48 times 2. So madali ng i-mental, 48 times 2, that is equal to 96. So ang number natin ay 96. Ang tinatanong ngayon ay, what is 2/3 of the number? So just multiply. So we have 2/3 times 96. Okay? So para mas madali ito, unahin natin yung division bago natin i-multiply sa 2. 96 divided by 3 muna. So madali nang i-mental kasi yung 9 at 6 divisible pareha sa 3. So magiging na siyang 9. So cancel out na itong 3. 9 divided by 3, that is 3. And then 6 divided by 3, that is 2. So therefore, ang natira na lang ay 2 times 32. So doblein natin yung 32, ang sagot ay magiging 64. So therefore, the answer is letter C. Okay, so ito yung solution gamit itong equation. Then pwede rin naman natin yan, gawin nating pwedeng ratio and proportion ito. Kasi 1/2 of a number, so we have 1/2. 1/2 of a number daw is 48. So ang hinahanap natin ay 2/3 of the same number kasi ito. So gawin natin 2/3 of n. Okay? So tapos ratio and proportion. So pwede natin gawin fraction form, pwedeng column form. Kapag column form, ganito yan. 1/2 is to 48 equals 2/3 is to n. Okay? And then multiply natin yung extremes, yung nasa labas, equals yung means, yung nasa gitna naman. So therefore, we have 1/2 n equals 48 times 2/3. Or we have 2/3 times 48. Okay? So simplify lang natin ito, 48 divided by 3. So lowest term natin yan, 48 divided by 3, eksakto yan. So that is equal to 16. And then 2 times 16, that is equal to 32. So therefore, ang 1/2 n, pwede nang isulat yan as n over 2. N over 2 is equal to 2 times 16, we have 32. And then to solve for n, itong 2 mapapapunta lang dito sa kabila or multiply both sides by 2. So if you multiply both sides by 2, makakancel na itong 2. Matitira, n is equal to 32 times 2. So same answer tayo of 64. Okay, so dalawang solution using equation and then using ratio and proportion. Okay, so next number. Number 2, what is 30% of half of 240? So rekta na yan. So 30%, i-convert lang natin sa decimal. Pwedeng decimal, pwedeng fraction pala. Kasi kapag fraction ang ginamit natin, 30%, pwede yung isulat as 30 over 100. Okay? Kasi percent means divided by 100. So 30% is 30 over 100. Ang ibig sabihin ng of ay multiplication. Half, ibig sabihin ng half ay 1/2. 1 over 2. Another of, so another multiplication. So we have 240. So whole number, pwede natin lagyan ng 1 sa denominator para hindi nakakalito. So ngayon, pwede na tayong mag-cancellation law. So mag-cancellation tayo. So i-cancel lang natin yung mga maka-cancel. 30 over 100, pwedeng tanggalin na natin yung tigisang 0. So 3 over 10 na lang siya. So tapos itong 240, i-divide natin sa 10. Pag dinivide natin yung 240 divided by 10, makakancel na itong 10.
Tapos itong 240, magiging na lang siyang 24. Okay? So, tapos, ano pa yung nasa denominator? May 2 pa tayo. 24 divided by 2. So, makancel ulit yung 24. Mahati sa dalawa. So, magiging 12 na lang. So, ang denominator natin, naubos na. So, wala ng denominator. 1 na lang. Bali, wala na yan. So, ang natira na lang ay 3 times 1 times 12. Or 3 times 12 na lang. So, that is equal to 36. So, therefore, the correct answer is letter A, 36. Okay, so yan yung answer kapag ginamit natin ay fraction. So pwede naman decimal lang gamitin natin. Itong 30% i-convert natin. Sa decimal, that is equal to 0.30. So 0.30 or 0.3 na lang. Tapos half of 240. Half of 240 ay di pwedeng decimal din, 0.5. Okay, so tapos yung off times ulit yan, 240. So pwedeng unahin natin to 0.5 kasi madali yan. Kalahatiin lang natin. So we have 0.3 times kalahati, 0.5 times 240, that is 120. So, tapos 30% ng 120, so therefore we have 120 times times 0.3. So multiply lang natin, 3 times 0, we have 0, 3 times 2 is 6, 3 times 1 is 3. Ilang decimal? May isa. So move tayo ng isa dito. Therefore, the answer is 36. So same answer, letter A pa rin. Okay? So gamit ang fraction at gamit ang decimal, same answer. So next, number 3. Find the simplified form of 20,500 over 2,050. So 20,500 divided by 2,050. So equal yan sa, so ang mga sagot natin, puro may 1 lang, no? 0.01, 0.1, 1, 10, 100. So obviously ang sagot dito ay whole number dapat kasi mas malaki yung numerator. Kung mapapansin nyo ang numerator natin, parehas dito sa denominator, parehas silang may 2,050. Ito may 2,050. Okay? So therefore, divisible ito. So dahil divisible yan, pag dinivide natin itong 2,050 sa 2,050, 1 yun. Okay? So tapos may 0 pa. So therefore, the correct answer is 10. Okay? So 10 ang correct answer natin. So which is letter D. Okay? So dahil parehas nga yan. 1 na lang yun. Kopyahin lang itong isang 0 dito. Okay, so next, number 4. So PEMDAS tayo. PEMDAS. So PEMDAS, tandaan sa PEMDAS, ang multiplication at division ay left to right. Ang addition at subtraction ay left to right. Sa problem, wala naman tayong parenthesis at exponent. So MDAS lang pala ito. So MDAS, so unahin natin yung multiplication and then yung division. 6 plus 2 times 4 minus 10 divided by 2. So dahil magkahiwalay yung multiplication at yung meron tayong multiplication, tapos meron din tayong division. Dahil magkahiwalay sila, pwede na nating pagsabayin yan. So left to right kasi, no? So pwedeng 2 times 4 muna. Tapos pagkatapos nun, itong 10 divided by 2. So sabi ko nga, dahil magkahiwalay, merong minus sa gitna, pwede na nating pagsabayin yan. Okay, so pagsabayin na natin, we have 6. 2 times 4, so kopyahin itong sign plus, 2 times 4, that is 8. Kopyahin itong sign minus, 10 divided by 2 is 5. So therefore, we have, so ito munang dalawa, addition muna, left to right yan. So 6 plus 8, we have 14 minus 5. Final answer, 14 minus 5 is equal to 9. Letter C. Next number, number 5. What is the square root? So yan, square root of, ilang zero ito? 0.1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 na zeros. 6 zeros. Square root yan. 6 na zeros, 81. So pag ang technique, pag nagkukuha tayo ng square root, bilangin lang natin yung mga 3, 4, 5, 6. Bilangin lang natin yung decimal places. Pwede rin yung 0. Pero mas safe bilangin natin yung decimal places. Yung decimal places natin ay 8. Pag nag-square root, kung 8 itong nasa square root, pag nawala yung square root, madidivide lang ito sa 2. Yung decimal places dapat ay 4. Okay? So therefore, ang magiging sagot dito, decimal places dapat natin ay 4. So kunin lang natin yung square root of 81. 81 is a perfect square. 9 times 9. 9 times 9 equals 81. So therefore, square root of 81 is equal to 9. So dapat, tandaan, 4 decimal places dapat tayo. Okay? 4 decimal places. So therefore, ang sagot ay square root of 81 is 9. So therefore, the answer is 4 decimal places. Ibig sabihin, may 3 0, tapos 9. Okay? So therefore, 0.0009, the answer is letter A.
kung babase tayo sa decimal, lahat ng decimal places, 4 dapat. Pero kung sa 0 lang tayo babase, ilan ang 0 natin? Meron tayong 6 na zeros. Dapat sa answer natin, magkakaroon ng divided by 2 lang ito, magkakaroon dapat tayo ng 3 0. So ito na ngayon, 3 0, tapos square root of 81, that is 9. Okay? So pwedeng bumase sa 0, pwedeng mang bumase sa total decimal places. Okay? Mas safe itong sa total decimal places tayo babase, hindi sa 0. Kasi minsan 3 digits yung magiging number dito. Okay? Next number, number 6. So parang kagaya kanina. Okay, hindi ko pala na-enter itong letter B dito. Nandito dapat sa baba. Suppose that 15% of x is 30, which expression will give x? Yan, so which expression will give x? Solving for x lang pala ito. So we have 15%. So isulat lang natin in equation. 15%. Ang of, ibig sabihin nun, multiplication. So times 15% times x equals 30. So solve for x lang ito. Solve for x. So itong 15%. So nasa mga choices natin. Whole number yung, ito pala, 15 sa 15 pala, decimal. Okay? So convert natin ito sa decimal, yung 15%. So that is equal to 0.15. Itong multiplication symbol, tanggalin na natin yan. 0.15x na lang equals 30. Okay? So kailangan x ang matira, divide both sides by 0.15. So hindi tinatanong yung pinakasagot dito, expression lang. So therefore, x is equal to 30 over 0.15. So nasan yung 30 divided by 0.15? So letter D, 30 divided by 0.15. Okay, so next number, number 7. What number must be added? Must be added. So what number, ibig sabihin mag-assign kayo ng variable. So n yung number natin. So i-translate natin isa-isa. What number? So that is n. Must be added. Ayan. Must be added. E di i-add daw natin. What number must be added to 2 and 1/2? So n plus 2 and 1/2 to get, ang ibig sabihin nun to get ay equal sign and then 5 and 1/4 daw. So solve for n. Solve lang natin itong n. So to solve for n, naka-add siya sa 2 and 1/2. So si 2 and 1/2 ilipat lang natin sa kabila. Kung plus siya, magiging minus siya sa kabila. So therefore, n is equal to 5 and 1/4 minus 2 and 1/2. Okay? So now, subtraction of ano lang to? Mixed number. Meron tayong 1/4 tsaka 1/2. Itong 1/2 gawin nating 4. So paano gagawin 4? I-multiply natin pareha sa yung 1 at 2, i-multiply natin sa 2 para maging similar fraction na siya. So therefore, we have 5 and 1/4 minus 2 and yung 1/2 magiging na siyang 1 times 2, we have 2 and then 2 times 2 is 4. So 5 minus 2 tapos 1/4 minus 2/4. So parang magiging negative, no? 1/4 minus 2/4 negative. So ang gagawin natin, magbaborrow 1 tayo dito sa 5. Okay? Borrow 1 tayo sa 5, magiging itong 5 magiging 4. Tapos yung binarrow natin na 1, gagawin nating denominator na 4, magiging siyang 4 over 4. Okay? So yung binarrow na 1, magiging 4 over 4. Tapos i-add pa natin dito sa 1. So magiging 4 over 4 plus 1 over 4. So magiging siyang 5 over 4. Okay? Nag-borrow tayo para hindi negative. So subtract na natin ngayon, minus 2 and 2/4. So ngayon, isubtract natin separately yung fraction tsaka yung whole number. So sa whole number tayo muna, 4 minus 2, that is equal to 2. Tapos sa fraction, kopyahin lang natin itong common denominator na 4 and then subtract natin ang numerator, 5 minus 2, that is equal to 3. Therefore, the final answer is 2 and 3/4, which is letter B. Okay, so next number, number 8. What is the product of 20% of 15 and 50% of 3/4? So, fraction, tsaka may fraction, may decimal. So, mas maganda gawin nating fraction na lang lahat. So, product ang hinahanap natin. So, i-multiply natin yung product nitong dalawa. So, 20% of 15, ibig sabihin ng of ay multiplication. So, yung 20% convert natin sa fraction. So, 20%, that is 20 divided by 100. Ang of ay times 15. Okay? So, tapos product daw. So, ilagay nga natin sa parenthesis. Ito yung una. Tapos, ito yung pangalawa. So, naka-parenthesis din. 50%, ibig sabihin ng 50% ay 50 over 100. Okay? Or 1/2 na yan. So pag nilowest term,
times 3/4. Okay, so ngayon simplify natin. 20 over 100. So pwedeng ma-lowest term ito. Divide parehas natin sa lowest term natin. Divide parehas sa 20. Divide by 20 parehas. Itong 50 over 100, divide by 50 parehas. Okay? So therefore, magiging 20 over 20, 20 divided by 20 is 1. Over 100 divided by 20 is 5. So 1/5 times 15. So pwede natin lagyan ng over 1 yan para hindi nakakalito. Okay? So tapos itong kabila naman, 50 divided by 50 is 1, 100 divided by 50 is 2, and then times 3/4. Okay, so ngayon pwede pa tayong mag-lowest term dito. Lowest term pa natin itong 15 tsaka 5. Divide natin itong 15 sa 5, magiging 3. Yung 5 divided by 5, magiging 1. Tapos i-multiply na natin lahat ng numerator, wala nang pwedeng makancel. So meron tayong 1, may 3, may 1, may 3. So bali wala na tong 1. Huwag na natin isama yung 1, yung mga 1 na yan, wala na yan. So ang natira na lang sa numerator ay 3 tsaka 3. So we have 3 times 3 sa numerator. Sa denominator, wag na isama yung 1. Meron tayong 2 tsaka 4. So 2 times 4, final answer, 3 times 3 is 9. 2 times 4 is 8. So therefore, 9 over 8 ang final answer. Nasa choices na siya kasi improper pa to. Pwede pa itong i-change sa mixed number pero nasa choices na yung 9 over 8. So ito na yung sagot. Pag kinonvert sa mixed number, ilang 8 meron sa 9? Merong 1. May remainder na 1. So 1 and 1 over 8. Okay, so next, number 9. Okay, 25 raised to 0 minus negative 2 to the 4th plus negative 3 to the 4th minus negative 8 squared. So importante dito, i-check nyo mabuti yung exponent natin. Kung nasa loob ba ng parenthesis. So i-rewrite ko lang, minus negative 2, yung 4 nasa labas. Ito kasi isa yung 4 dito nasa loob. Negative 3 to the 4th, nasa loob ng parenthesis yung 4. Minus yung negative 8 naman, nasa labas. Okay, so itong una, pinakamadali, 25 raised to 0, any number raised to 0, ito ay 1 na lang yan. Okay, copy natin ito sign minus. So itong negative 2 to the 4th, tandaan ha, nasa labas yung parenthesis. Negative 2 to the 4th, ang ibig sabihin niyan ay 4 na negative 2. Okay, so 4 na negative 2 ang ibig sabihin niyan. So 4 na positive na negative, magiging positive na yung sagot. And then 4 na 2, so multiply natin 2 times 2 is 4, times 2 is 8, times 2 is 16. So positive 16 siya. Kaso may negative pa dito sa labas, kaya itong nasa loob ng parenthesis magiging positive 16. Okay, para malinaw, isulat natin yung sign na yan. 1 minus positive 16. And then plus, kinopya lang natin itong plus. Ito naman, tandaan yung 4 nasa labas. Nasa loob pala. Negative 3 to the 4th. Magkaiba yan kapag itong isa nasa labas, ito namang isa nasa loob. Itong nasa loob, ang ibig sabihin niyan ay negative yan, tapos 3 to the 4th. Nasa loob kasi yung negative sign. So magiging siyang negative nasa labas, tapos 3 times 3 times 3 times 3. Okay? Ito yung kaibahan. Yung una, yung parenthesis, tingnan nyo. Nasa loob, naka-parenthesis lahat. Ito, yung dito naman, kapag nasa loob yung 4, wala dito sa labas. So ito lang yung ibig sabihin yan, ang nasa labas yung negative sign. So ilang 3 yan? 3 times 3 is 9, and then 3 times 3, 9 ulit ito. 9 times 9, that is equal to negative 81. Okay? So yun yung kaibahan yan. Itong isa, negative 81. Ito namang isa, positive 16. Yun yung kaibahan ng exponent nila. Nasa labas, itong isa, nasa loob. So therefore, ito may plus sa labas, and then we have negative 81. Okay? Kopyahin natin itong sign minus. So i-parenthesis natin. Kagaya ito yan ng una, yung square nasa labas. So ibig sabihin, negative 8 square, ang ibig sabihin niyan ay negative 8 times negative 8. Kasi yung square nasa labas kasi. So therefore, ang sagot dito, negative 8 times negative 8 is positive 64. So positive 64. So ngayon, tanggalin na natin yung mga group, yung mga parentheses. Negative at positive, so magiging siyang 1 minus 16. Plus, tapos minus, so magiging negative 81. Tapos negative, tapos positive 64, magiging negative 64. So therefore, ang positive, isa lang. Ang positive ay 1. So we have 1 minus, i-add natin itong tatlo. I-add natin lahat yan kasi negative lahat sila. Okay, i-add natin pero negative pa rin ang magiging sagot. So therefore, we have 16, 81, 64. So 6 plus 4, that is 10 plus 1, we have 11. And then 8, 9, 10, so that is 161. So minus
1 minus 161, the answer is negative 160, which is letter C, negative 160. Okay, so maraming nalilito dito sa ganitong type ng problem. Kaya importante yung pwesto nitong exponent kung nasa labas or nasa loob. Okay? Number 10, last number, solve the following. So, sa subtract lang, tapos pagka-subtract, i-divide. Okay, so sulat muna natin. 2 over 9 minus 1/5 divided by 1/3. So, unahin natin ito, naka-parenthesis. So, pag subtract ng fraction na ganyan ng LCD natin, 9 times 5, 45, may shortcut tayo dyan, yung butterfly ang ginagamit. So, i-butterfly lang natin yan. I-butterfly natin. So, we have 2 times 5, that is equal to 10. Copy the sign, minus 9 times 1, that is 9, over 9 times 5, that is equal to 45. And then just copy, divided by 1/3. Okay, so simplify natin ngayon. Simplify 10 minus 9, we have 1 over 45 divided by 1/3. So what is the rule in dividing fraction? So ang rule natin pag nagdi-divide ng fraction, A over B divided by C over D. Ang ginagawa, kopyahin itong unang fraction, A over B. Ang sign division, magiging multiplication. Tapos, i-reciprocal natin ito, magiging times D over C. So, apply natin yung technique na yan. So, therefore, we have 1 over 45. Division, magiging multiplication. Baligtarin ang 1/3, magiging siyang 3 over 1. So, ngayon, pwede tayong mag-divide parehas. Okay, so thank you for watching na agad. Papalit lang ako ng kulay sana. Okay, so 1 over 45 and 3. So, i-divide natin parehas sa 3 ito. Divide parehas sa 3. Nag-lowest term lang tayo. So, 3 divided by 3, so that is 1. 45 divided by 3, that is equal to 15. So, final answer, ang numerator natin, 1 na lang tsaka 1. So, therefore, multiply. 1 times 1 is 1. Denominator natin ay 15 times 1, that is equal to 15. The correct answer is 1 over 15, which is letter C. Parang napansin ko sa mga problems natin, karaniwan, mga sagot C, ano? So, kaya pag manghuhula talaga, power of C talaga eh. Puro letter C yung mga lumabas. Okay, so that's all. So, thank you for watching. Kita-kita tayo sa mga susunod pang mga math reviewer na mga lumabas dati sa mga previous na civil service exam. So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless. Kung meron po kayong math question, i-comment nyo lang sa aking channel, GTR Math Tutorial, or i-PM nyo ako sa aking Facebook, RD Enseñado. Kagaya nung nagpadala ng mga questions na yan, ipiniem lang po sa akin yan. Okay, so bye-bye po and God bless.